Naroon si Elena, nakayukong naglilinis ng banyo habang nagtatawanan sina Monica at ang biyenan niya. Tingnan mo, asawa ka raw. Pero mas bagay ka sa mop at timba kaysa sa kwintas sa ginto. Singhal ni Monica, sabay-sabay ng tubig sa mukha ni Elena. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Alipin ka lang. Dagdag pa ng biyenan. Halos ipako ang bawat salita sa puso niya. Ngunit bago pa muling makapagsalita ang mga mapang-ape, iyumanigang labas ang bahay sa sunod-sunod na preno ng mga itim na SUV. Bumukas ang pinto. Bumaba ang 70 bodyguards. Sino pinoprotektahan nila? Sa isang hapon na puno ng sikat ng araw, naroon si Elena sa harap ng malaking bahay na pag-aari ng kabit ng kanyang asawa. Ang mga kapitbahay ay nakasungaw sa bintana. O si Zero at may ilan pang nagkakwentuhan habang pinagmamasdan siya. Sa kanyang mga kamay ay may timba at mop. At sa balikat niya ay nakasabit ang lumang basahan na parang marka ng pang-aabuso. Bilisan mo, Elena, hindi ka ba marunong maglinis? Singhal ng biyenan niyang si Doña Corazon habang nakapamewang at nakataas ang kilay. Ang suot nitong mamahaling duster ay kumikislap pa sa mga bordang ginto. Tila ba ipinapamukha kay Elena ang agwat ng kanilang estado. Si Monica naman, ang kabit ng kanyang asawa, nakaupo sa sofa habang hawak ang baso ng malamig na juice. Naka-cross legs ito, nakangisi at walang pakundangan sa pang-iinsulto. Nakakaawa ka naman, Elena. Ikaw ang asawa, pero bakit parang ikaw ang kasambahay? Hindi nakapagsalita si Elena. Pinisil niya lang ang hawak na mop. Ramdam ang paghapde ng mga palad niya na dati sanay lang sa mga gawaing bahay para sa kanyang sariling pamilya. Hindi para ipahiya sa ibang tao. Muling nagsalita si Doña Corazon, mas malakas at mas malupit. Kung gusto mong manatili sa buhay ng anak ko, kailangan mong magpakumbaba. Tingnan mo si Monica. Maayos, maganda, bagay kay Victor. Ikaw, mukha kang basahan, katulad ng ginagamit mo. Natawa si Monica at tumingin sa paligid. Nako Nay, baka naman dapat isuot na Elena yung uniform ng katulong mo para mas bagay. Ano sa tingin mo? Naghalakakan sila at ang mga ibang kasambahay na nakarinig ay nagbulungan. May mga umiling ngunit wala ni isa ang naglakas loob na ipagtanggol si Elena. Ang iba pa'y nakangisi, sabik sa chismis na siguradong kakalat mamaya. Nanginginig ang labi ni Elena. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na siya ang tunay na asawa ni Victor at hindi si Monica. Ngunit naaalala niya ang malamig na titig ng kanyang asawa noong huling umuwi ito. Titig na walang pagmamahal, puno ng panghuhusga. Linisin mo ang banyo, ngayon din. Utos ni Doña Corazon, sabay abot ng maruming basahan. Dahan-dahang tinanggap ni Elena ang basahan. Ramdam ang bigat ng bawat mata na nakatingin sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa banyo, nakayuko. Tila ba bawat hakbang ay tinatadtad siya ng kahihiyan. Pagpasok niya sa banyo, naaamoy niya ang halimuyak ng sabon at bleach. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo. Sabay lunok ng luha na pilit niyang pinipigilan. Sa salamin nakita niya ang sarili. Magulo ang buhok, pawisan, may mga patak ng luha sa gilid ng mata. Ganito na ba ako? Ganito na ba kababa ang tingin nila sa akin? Bulong niya sa sarili. Habang nakaluhod siya ay pinapahid ang sahig. Biglang bumukas ang pinto. Si Monica nakataas ang kilay. Nakangisi. Alam mo, Elena, kahit ano pang linis mo, hindi mo nang bababawi si Victor. Ako na ang mahal niya. Ikaw? Para ka lang anino na nakakapit sa wala. Isinaboy nito ang tubig mula sa baso. Diretsong tumama sa mukha ni Elena. Napaigik si Elena at napatingala kay Monica na tumawa naman ng malakas at umalis na walang pakialam. Naiwan si Elena na basang-basa, nanginginig sa lamig at kahihiyan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at niyakap ang sariling mga braso. Ngunit kahit gaanong kabigat ang sitwasyon, may maliit na apoy na nagliliyab sa kanyang puso.
Hindi ako magpapatalo. Hindi ako mananatili sa putik na ito. Bulong niya sa sarili. Mas mariin habang pinupunasan ng sahig. Sa labas, patuloy ang tawanan at bulungan. Ang mga kapitbahay sabik na sabik sa iskandalo. Nakikinig at nanonood sa bawat galaw niya. Ngunit hindi nila alam, ang kahihiyang yon ang magiging mitsa ng pagbabalik ni Elena. Isang pagbabalik na hindi nila inakalang mangyayari. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa kusina na naman si Elena. Hindi niya na alam kung paano siyang nakarating doon. Tila ba otomatikong dala ng takot sa biyenan at sa asawa niya. Hawak-hawak niya ang lumang apron na kulay kupas. Amoy sabon at pawis. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya agad ni Monica. Aba, narito na palang alila. Sarkastiko na sabi nito. Suot ang bagong dress na halatang mamahalin. Isuot mo to. Inabot niya ang apron na may mantsa ng langis at kanin pa mula kahapon. Nag-alangan si Elena pero wala siyang nagawa kundi isuot iyon. Sa salamin sa tabi ng sala, nakita niya ang sarili. Mukha ngang isa ng katulong. Magpunas ka na muna ng sahig. Pagkatapos hugasan mo ang mga pinggan. Huwag mong kalimutang plantsahin ang mga damit ko. Gusto kong tuwid na tuwid ang laylayan. Malinaw? Utos si Monica, parang reyna sa sariling palasyo. Tahimik lang na tumango si Elena habang nakaluhod sa sahig. Pinupunasan niya ang bawat sulok ng tiles. Sa bawat hagod ng basahan, parang nililinis niya rin ang mga sugat ng kanyang puso. Pero ang sugat na iyon ay ayaw magsara. Lalo na tuwing maririnig niya ang mga halakhak ni Monica. Maya-maya lumabas si Doña Corazon mula sa kwarto. Ano na naman yan, Monica? Bakit parang ang bagal niyang gumalaw? Nay, tamad talaga yan si Elena. Ang tagal bago matapos magpunas. Tapos hindi pa pantay ang kintab. Diyos ko naman, Elena. Singal ng biyenan. Kasal ka nga sa anak ko pero wala kang pinagmamalaki. Tingnan mo nga tong si Monica. Maayos, masinop, maganda. Samantalang ikaw, basahan lang talaga ang laging hawak. Napatigil si Elena at pinikit ang mga mata. Masakit marinig na kahit biyenan niya, walang respeto sa kanya. Ngunit wala siya nagawa kundi ituloy ang pagpunas. Pagkatapos ng sahig, dumiretso siya sa kusina. Doon, pinagpila siya ng tambak na plato at kalderong puno ng mantika. Habang nagkakamot ng kamay si Monica, bigla ito nagsalita. Pagkatapos niyan, linisin mo rin ang banyo. May mga buhok na naiwan sa sahig kagabi. Siguraduhin mong walang bakas. Baka mahulog ang kilay ko sa dumi. Napahinto si Elena. Muling banyo na naman. Kahapon lang doon siya pinahiya. At ngayon muli na naman siyang binabalik sa parehong lugar ng kahihiyan. Habang naghuhugas ng plato, pumatak ang luha niya at humalo sa tubig ng gripo. Mabilis siya itong pinahid bago mapansin ng iba. Ngunit hindi nakaligtas kay Monica ang pamumula ng kanyang mga mata. Umiiyak ka na naman? Biro nito. Diyos ko, Elena. Konting trabaho lang, ganyan ka na. Paano pa kung tunay na kasambahay ka? Baka nagpakamatay ka na. Natawa silang mag-ina, habang si Elena ay pilit na kinukuble ang sakit. Nang matapos siya sa kusina, dinala niya ang mop at basahan papunta sa banyo. Isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Doon lang siya naglakas ng loob na umiyak ng tahimik. Bakit ko pa ba ito tinitiis? Bulong niya sa sarili. Asawa naman ako. Asawa ako. Pinunasan niya ang bawat sulok at sa bawat galaw, ramdam niya ang bigat ng kanyang dignidad na unti-unting pinupunit. Ngunit kahit nakaluhod siya, may nananatiling sigaw sa kanyang puso. Sigaw na hindi pa panahon ilabas. Sa labas ng banyo, may dalawang kapitbahay na dumaan at narinig ang boses ni Monica. Ay nako, ang asawang yan ni Victor parang kasambahay na nga talaga. Nakakaawa pero nakakahiya rin. Nako, kung ako sa kanya, lalaban na lang ako. Pero yun lang, baka wala rin siyang mapuntahan. Nagkatinginan sila at umiling. Muli na namang kumalat ang chismis. Makalipas ang ilang oras, natapos din ni Elena ang lahat ng utos. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod.
Namumula ang mga kamay sa sobrang sabon at nanlalambot ang tuhod sa kakaluhod. Ngunit kahit na ganon, wala man lang pasasalamat mula sa biyanan o kay Monica. Sa halip, muling lumapit si Monica. May bitbit na bagong utos. Bukas ha, magluto ka ng pagkain. Gusto ko yung espesyal, hindi yung lutong bahay. Kung hindi, ikaw ang kakain ng tira-tira. Napayo ko si Elena. Hindi na siya sumagot. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Bitbit ang sariling pagod at sugat ang puso. Sa kalsada, malamig na hangin ang dumumpi sa kanyang pisngi. Tumingala siya sa langit at muling pumatak ang luha. Ngunit sa kabila ng lahat, may bulong sa kanyang puso. Hindi magtatagal. Matatapos din to. May araw din ako. Pagkalipas ng ilang araw nang walang tigil na pang-aapi ni Monica at Doña Corazon, napuno si Elena. Hindi niya na kayang paulit-ulit na pagtrato sa kanya na parang wala siyang halaga. Habang nakaupo siya sa maliit na upuan sa kanilang inuupahang bahay, hawak ang lumang singsing na bigay sa kanya ni Victor noong sila'y bagong kasal. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Hindi na pwede. Kailangan ko na siyang kausapin. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, naghintay siya hanggang makauwi si Victor mula sa opisina. Dumating ito bandang hating gabi. Amoy alak at halatang galing na naman kay Monica. Tahimik si Elena habang naghihintay sa sala. Victor, mahinahong tawag niya. Napakunot ang noon ng lalaki. Oh, bakit gising ka pa? Anong kailangan mo? Malamig na tanong nito. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang? Asawa mo naman ako. Gusto ko lang malaman kung bakit mo ko hinahayaan na apihin nila. Si Monica, pati ang mama mo, ginagawa nila akong alipin. Umirap si Victor at ibinagsak ang suot na coat sa sofa. Elena, huwag ka nang magsimula. Alam mong ikaw ang may problema. Kung hindi ka tamad at inutil, hindi ka nila ganyan itatrato. Nanginig ang labi ni Elena. Inutil? Victor, ako ang kasama mo nung wala ka pang pera. Ako nagtiis sa lahat ng hirap kasama ka. At ngayon, dahil kay Monica, nakalimutan mo na ba lahat? Ngumisi si Victor. Malamig at halos walang emosyon. Si Monica ang karapat-dapat. Siya ang babaeng bagay sa akin ngayon. Ikaw? Wala kang lugar sa mundo ko. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Elena. Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Victor, asawa mo ko. Paano mo nagagawang sabihin yan? Halos pabulong na tanong niya. Puno naman ng luha ang mga mata. Hindi ko kailangan ng asawa na kagaya mo. Matigas sa sagot ng lalaki. Kung ayaw mo, umalis ka na. Hindi ka namang kawalan. Nang marinig iyon, tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Elena. Nakatulala siya kay Victor na tila ba wala nang natitirang pagmamahal sa kanyang mga mata. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tik-tak ng orasan sa dingding. Sa bawat segundo, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagtalikod ng lalaking minahal niya. Ngunit kahit sugatan ng puso, pinunasan ni Elena ang kanyang luha at tumayo. Nilakasan niya ang loob na hindi niya alam na meron siya. Kung iyon ang tingin mo, Victor, fine. Pero tandaan mo, hindi ako mawawala. Hindi ako mawawasak. Hindi ako susuko. Mariin niya ang wika na may bahid ng determinasyon sa boses. Napatingin si Victor at bahagyang nagulat sa tapang na narinig sa asawa. Ngunit hindi siya nagsalita. Tumalikod ito at pumasok sa kwarto. Iniwan si Elena mag-isa sa sala. Naiwan siyang nakatayo, nanginginig pero matatag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may apoy sa kanyang dibdib. Oo, sugatan siya. Pero doon din nagsimula ang pag-usbong ng kanyang lakas. Lumabas siya ng bahay at naglakad-lakad. Ang lamig ng hangin ay tila ba nagpalakas ng kanyang loob. Habang naglalakad, inalala niya ang lahat ng pangungutya, lahat ng pang-aapi at lahat ng panlalamig ni Victor. Hindi pa rito natatapos ang laban ko. Bulong niya sa sarili. Kung hindi niya kayang ipaglaban ako bilang asawa,
Ipaglalaban ko ang sarili ko. At sa gabing iyon, kahit puno ng luha ang kanyang mata, may ngiti ng determinasyon sa kanyang labi. Magdamag na hindi nakatulog si Elena matapos ang konfrontasyon kay Victor. Ang bawat salitang binitawan nito ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Si Monica ang karapat-dapat, hindi ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang pako na humiwa sa kanyang puso. Kinaumagahan, nagpa siyang lumabas ang bahay. Kailangan niyang magpalamig ng isip. Lumayo kahit sandali sa lugar na puno ng alaala ng sakit. Bitbit ang maliit na bag at lumang payong. Naglakad siya papunta sa palengke kung saan madalas siyang bumili ng gulay. Habang naglalakad, ramdam niya ang mga mata ng mga taong nakatingin. May ilan na nakangisi, may ibang nakasimangot, at ang karamihan ay nagbubulungan. Hindi man niya marinig lahat, alam niyang siya ang pinag-uusapan. Siya yun, yung asawa ni Victor na ginawang kasambahay. Bulong na isang tendera. Grabe, iniwan siya tapos siya pang pinapahiya. Sagot ng isa. Napayuho na lamang si Elena. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Pero nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa palengke, napansin siya ng isang matandang tendera ng gulay na kilala niya noon pa. Elena, iha, tawag nito. Mukha kang pagod na pagod, ayos ka lang ba? Ngumiti siya, pilit na itinatago ang bigat ng kalooban. Ayos lang po, Aling Bebang. Bumili lang po sana ako ng gulay. Habang nagbabayad siya, may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang gilid ng palengke ang nakatingin sa kanya. Matikas pa rin ang tindig kahit may edad na. Naka-long sleeve na simple ngunit halatang mamahalin. Tahimik itong nakamasid habang pinagmamasa ng bawat galaw ni Elena. Hindi niya iyon pinansin sa una. Ngunit nang makalabas siya ng palengke, muling lumapit ang lalaki. Iha, pasensya na kung makaistorbo ako. Magalang na sabi nito. Narinig kong pinag-uusapan ng mga tao kanina. Ikaw ba si Elena, yung asawa ni Victor? Natigilan naman si Elena at bahagyang napaatras. Opo. Pero bakit niyo po ako tinatanong? Ngumiti ang lalaki, ngunit may bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ako si Don Alejandro. Matagal ko nang kilala ang pamilya ni Victor. At nakita ko na rin ang paraan ng pagtrato nila sa'yo. Hindi makatarungan. Nagulat si Elena. Hindi niya inaasahan na may isang estrangherong ganitong magsalita sa kanya. Lalo na't may tono ng malasakit ang boses nito. Hindi po ako sanay na may nakikialam. Maingat yang tugon. Pero salamat po sa mga sinabi ninyo. Tumango si Don Alejandro. Hindi ko intensyong manghimasok. Ngunit minsan, ang buhay ay nagdadala ng pagkakataon sa mga taong hindi natin inaasahan. Kung sakali, huwag kang matakot humingi ng tulong. Hindi na nakasagot si Elena. Nagpaalam siya at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Ngunit ang mga salita ni Don Alejandro ay parang nagmarka sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas at lalo pang lumala ang pang-aapi ni Monica. Pinapagawa siya ng kung ano-anong trabaho, pinapasuot ng mga lumang apron at pinapahiya sa harap ng mga tao. Ngunit isang hapon, nang palihim siyang umupo sa isang sulok ng parke para umiyak, biglang may lumapit na lalaki. Isang bodyguard, nakaitim na Amerikana. Ma'am Elena, may gusto pong magpaabot nito sa inyo. Inabot nito ang maliit na kahon. Nagulat si Elena. Sino naman po ang nagpadala? Hindi niya ako pinayagang sabihin. Sagot ng lalaki at umalis kaagad. Binuksan ni Elena ang kahon. Sa loob nito may pares ang bagong tsinelas. Eksakto may kapalit na ang sirang tsinelas sa matagal niya nang ginagamit. Kasama nito ang maliit na sobre na may nakasulat. Minsan, kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may liwanag na naghihintay. Isang kaibigan. Napaluha si Elena. Hindi niya alam kung kanino galing ito, pero nararamdaman niya ang kakaibang init at pag-asa. Kinabukasan habang naglalakad muli siya pauwi galing sa palengke, may dumaan na itim na SUV. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Don Alejandro. Magandang hapon, Elena. Bati nito.
Hindi ko nais na isipin mong sinusundan kita. Pero nais ko lamang sabihin, ang mundo ay hindi matatapos sa isang Victor lang. May mas malawak na buhay para sa'yo. Nagulat si Elena. Bakit po kayo nagpapakita ng malasakit sa akin? Tumingin si Don Alejandro sa malayo. Waring nagbabalik tanaw. Dahil minsan, nakikita ko sa iyong isang taong napalayo sa akin noon. At ayokong maulit pa ang pagkakamali ko. Naiwan si Elena na nagtataka. Sino ba talaga ang misteryosong lalaking ito? At bakit parang higit pa sa simpleng malasakit ang pinapakita niya? Habang papalayo ang sasakyan ni Don Alejandro, mahigpit niyang hinawakan ang kahon ng tsinelas na iniwan ng kaibigan. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo mula nang makilala ni Elena si Don Alejandro, nagsimulang umusbong sa isip niya ang ideya ng pagtayo ng maliit na negosyo. Naisip niya, kung lagi siyang pahihirapan ni Monica at Doña Corazon, bakit hindi niya subukang bumangon sa sariling paraan? Mahilig siyang magluto, mula pagkabata hanggang sa pagiging asawa. Kusina ang kanyang sandalan. Sa bawat pagluluto, doon niya na ilalabas ang pagod, lungkot at pagmamahal. Kaya isang umaga, bumili siya ng ilang kilong harina, itlog at asukal mula sa palengke gamit ang kaunting ipon na natitira sa kanya. Susubukan ko lang. Bulong niya habang nagmamasa ng tinapay sa maliit na lamesa. Baka ito na ang simula. Kinabukasan, nagtinda siya ng mga pandesal at ensaymada sa gilid ng palengke. Sa una, ilang peraso lang na ibenta. Pero may isang matandang babae na lumapit at ngumiti. "Masarap to, iha. Sariwa't malambot," sabi nito. "Bukas bibili ako ulit." Doon naramdaman ni Elena ang kakaibang tuwa. Kauna-unahang pagkakataon na muling may pumuri sa kanya. Hindi dahil sa itsura o katayuan, kundi dahil sa sariling gawa ng kanyang mga kamay. Araw-araw bumabalik siya sa palengke para magtinda. Unti-unti dumarami ang bumibili. May estudyanteng bumibili tuwing pasukan. May tricycle driver na laging bumabalik para sa pandesal. At may ilang nanay na gustong may bagong tinapay para sa kanilang pamilya. Ngunit isang gabi, habang inaayos niya ang maliit na kahon ng kinita, napansin niya ang isang sobre na nakapatong sa mesa. Walang nagsabi kung paano nakapasok sa bahay. Ngunit nakasulat doon, "Magpatuloy ka. May potensyal ka. Isang kaibigan." Sa loob ng sobre may halagang 5,000 piso. Napatulala si Elena. Sino kayang nagbigay? Hindi niya kilala kung sino. Pero alam niyang may naniniwala sa kanya. At iyon ang nagbigay ng dagdag lakas ng loob. Mabilis lumaki ang kanyang negosyo. Sa tulong ng dagdag na puhunan, nakabili siya ng mas magandang oven at dagdag na sangkap. Nakilala siya sa palengke bilang ang babae na may pinakamasarap na pandesal. Hindi nagtagal, nagpa siyang magbukas ng maliit na stall malapit sa terminal. Dumagsa ang tao. May estudyante, manggagawa, kahit mga opisyal sa barangay ay dumadaan para bumili. Hindi nila alam na ang babaeng dating pinagtatawanan at tinutulak sa banyo ay unti-unti nang bumabangon. Habang abala si Elena sa pagluluto, malayo naman, nakamasid si Don Alejandro mula sa kanyang sasakyan. Magaling. Hindi siya sumusuko. Bulong niya sa sarili. May halong ngiti ng pagkilala. Palihim niyang ipinag-utos sa kanyang tauhan na tulungan pa si Elena sa pamamagitan ng pagbili ng maramihang order na hindi pinapakita kung saan ang gagaling. Ngunit syempre, hindi ito nakaligtas sa paninira ni Monica. Isang hapon, dumating siya sa stall ni Elena. Nakasuot ng mamahaling shades at nakataas ang kilay. "Pandesal? Ensaymada? Elena, talaga bang bumabagsak ka na ng husto? Dati, asawa ka ng anak na may-ari ng kumpanya. Ngayon, nagtitinda ka na lang ng tinapay?" Napatingin ng ilang bumibili. Tila nahihiya para kay Elena, ngunit gumiti lang siya at mahinahong sumagot. "Oo, nagtitinda ako at masaya ako sa ginagawa ko. Kasi kahit papaano, may pinagmumula ng dignidad ang bawat perang kinikita ko." Hindi nakasagot si Monica. Umalis ito nang nakasimangot.
Iniwan si Elena na mas lalo pang tumibay ang loob. Pag-uwi niya ng gabing iyon, muling may natagpo ang sobre sa kanyang mesa. Mas malaki ang halagang laman, 10,000, at may kasamang maliit na papel. Kung saan ka man dadalhin ng buhay, huwag kang susuko. May nakatingin sa'yo at naniniwala. Pinisil ni Elena ang papel. Hindi mapigilang mapaluha. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niya na may paparating na mas malaking pagbabago. At doon nagsimula ang lihim na negosyo ni Elena. Isang simpleng panaderya na naging sagisag ng kanyang pagbangon at ang simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Mabilis na lumaganap ang balita tungkol sa panaderya ni Elena. Dumami ang suki at halos araw-araw ay nauubos ang paninda bago pa man magtanghali. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-angat, patuloy pa rin siyang pinagtatawanan ni Monica at ng kanyang biyanan. Isang araw nakatanggap si Elena ng imbitasyon mula sa kumpanya ni Victor. May grand party raw na idinaraos sa isang hotel bilang celebration ng bagong proyekto. Pinadala mismo ni Victor ang imbitasyon. Tila ba para ipamukha kay Elena na siya'y wala ng halaga. Bakit kailangan pa akong imbitahan? Bulong ni Elena habang nakatitig sa sobre. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi ito pagkakataon para umatras. Alam niyang may dapat siyang ipakita. Dumating ang gabi ng engrandeng party. Nakasuot si Monica ng kumikinang na gown. Nakataas ang baba, habang si Victor ay naka-black suit na halatang proud sa sarili. Puno ng mga bisita ang ballroom, mga investors, socialites at ilang opisyal ng gobyerno. Pagpasok ni Elena, agad siyang nilapitan ng mga osisero. Hindi siya nakagown, bagkos ay simple lamang ang suot. Isang puting bestida at sandalyas. Ngunit kahit na ganon, ang kanyang presensya ay hindi matatawaran. Bakit andito ka? Iritang tanong ni Monica. Sabay-saboy ng malamig na alak mula sa kanyang baso. Hindi ka imbitado dito para kumain, Elena. Narito ka para ipakita sa lahat kung gaano kang kababa. Tumawa ang ilan at mabilis na kinuha ni Monica ang isang plato mula sa mesa. Isinilid nito ang tira-tirang pagkain. Nilagyan ng buto ng manok at kaunting kanin. Ayan, bagay sa'yo. Kumain ka sa plato ng aso. Malakas na wika ni Monica. Natigilan ng mga tao. May ilan na natawa. May iba na natahimik sa hiya para kay Elena. Nakatitig si Elena sa plato. Sa loob-loob niya, ramdam niyang muling inuukit ng mga ito ang sugat ng nakaraan. Ngunit hindi niya hinayaan na muli siyang tuluyang lumubog. Dahan-dahan niyang ibinaba ang plato sa mesa at tumingin ng diretso kay Monica. Hindi ako aso, Monica, at hindi ako papayag na diktahan ng isang kabet ang pagkatao ko. Nagulat ang ilan sa lakas ng loob ni Elena. Ngunit bago pa makasagot si Monica, biglang pumasok ang isang tauhan ng kumpanya at malakas na inanunsyo. Magandang gabi. May breaking news. May bagong bibili ng shares ng kumpanya ni Mr. Victor. Effective immediately, hawak na niya ang malaking porsyento ng negosyo. Nagkagulo ang mga tao. Lahat na patingin kay Victor na halatang hindi alam ang nangyayari. Ano? Sinong bumili? Halos pasigaw niyang tanong. Lumapit ang tauhan at iniabot ang dokumento. Nang mabasa ni Victor ang pangalan, natigilan siya. Elena? Halos hindi makapaniwalang bulong niya. Nagulat ang lahat. Si Elena ang babaeng kanilang pinagtatawanan, ang biglang naging malaking shareholder ng kumpanya. Napangiti si Elena, hindi ng pang-aalipusta kundi ng tiyak na determinasyon. Oo, Victor. Hindi ako nananatiling nakaluhod. Bumangon ako. At ngayon, may bahagi ako sa mundong pilit mong inalis sa akin. Namutla si Monica at halos mawala ng boses. Ang mga bisita naman ay nagsimulang magbulungan. Ang iba'y bumilib. Ang iba'y ikinagulat ang pagbabalik ni Elena. Pag-uwi ni Elena, mahigpit niyang hawak ang kontratang nakuha niya sa tulong ng kanyang anonymous investor. Sa isip niya, malinaw na ang tinig ng misteryosong tinutulungan siya, si Don Alejandro.
Ngunit hindi pa niya alam ang tunay na dahilan kung bakit ganoon ang malasakit nito. Habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang maliit na bahay, bulong niya sa sarili. Hindi pa ito ang wakas. Ito pa lang ang simula. At sa unang pagkakataon, dama niya ang tamis ng kauna-unahang paghihiganti. Hindi sa pamamagitan ng kahihiyan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling tagumpay. Mula na maging shareholder si Elena, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siyang babaeng kinukutsa sa kalsada ngayon. Dumarami na ang taong lumalapit para bumate at humanga. Ngunit, hindi pa man siya ganap na nakakaahon, ramdam niya na hindi pa tapos ang laban. Lalo na kay Monica. Araw-araw abala si Elena sa pagpapalago ng kanyang panaderya. Dahil sa tulong ng dagdag na kapital, nakapagbukas siya ng ikalawang stall sa tabi ng terminal. Doon, halos mag-unahan ng mga tao sa pagbili ng kanyang mga produkto. May mga estudyante, empleyado, pati na rin mga taong kilala sa lipunan. Ma'am Elena, dagdagan niyo po ng order bukas. Ubos agad, sabi ng isang suki. Ngumiti siya. Pinunasan ng pawis sa noo. Salamat, gagawa ko ng mas marami bukas. Habang nakatingin siya sa mga taong masaya sa simpleng tinapay na gawa ng kanyang kamay, napaisip siya. Ito na ba ang simula ng bago kong buhay? Samantala sa kabilang dako, si Monica ay halos hindi mapakali. Nasa opisina siya ni Victor. Naglalakad paikot habang nagngingit-ngit. Victor, hindi pwedeng mangyari to. Paano naging shareholder si Elena? Siya na ngang pinagtatawanan, siya pa ngayon ang nasa taas? Nagbuntong hininga si Victor, nakatingin sa dokumento ng kumpanya. Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari. Pero malinaw dito, legal ang lahat. May malaking investor na pumapabor sa kanya. Investor? Mariing ulit ni Monica. Sino naman ang papatol sa babaeng yun? Siguro may matandang niloloko para pondohan siya. Hindi nakapagsalita si Victor. Ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mabahala. Habang lumalago ang negosyo ni Elena, nadadagdagan din ang mga imbitasyon para sa kanya. May isang charity event na inimbitahan siya bilang sponsor. Sa una ay nag-aalangan siya. Ngunit pinayuhan siya ni Aling Bebang mula sa palengke. Elena, minsan kailangan mong ipakita sa mundo na kaya mo ring tumayo ng taas noo. Hindi para ipagbebang, kundi para ipakita na hindi ka basahan. Tinanggap niya ang payo. At nang dumating siya sa event, nakasimple ngunit eleganteng damit lang siya. Ngunit agad na napansin ng mga tao ang kanyang presensya. Siya ba si Elena? Yung dating asawa ni Victor? Bulong ng ilan. Grabe, iba na siya ngayon. Ang dignidad niya bumabalik. Ngunit syempre, hindi papayag si Monica na manahimik. Gumawa ito ng plano para siraan si Elena. Nagpadala siya ng mga tsismosa sa palengke para kumalat ang maling balita. Alam niyo ba, may sugar daddy daw yang si Elena, kaya siya nakapagpatayo ng negosyo. Oo nga, kaya bigla siyang yumaman ano? Hindi yan galing sa sariling pawis. Mabilis na kumalat ang intriga. May ilang nagsimulang magduda. Ngunit nang dumating si Elena sa palengke at hinarap ang mga taong nag-uusap, hindi niya itinago ang sakit. Kung sa tingin niyo may nagtutulak sa akin, oo, may tumutulong. Pero hindi ibig sabihin na wala akong pinaghirapan. Ang bawat tinapay na kinakain ninyo, bawat sentimong kinikita ko galing sa pawis at pagod ko. Tahimik ang lahat. Isa-isa, nagsimula silang magyuko ng ulo dahil alam nilang totoo ang sinabi niya. Samantala sa opisina ni Victor, patuloy ang pagdaos-dos. Nabawasan ang kita ng kumpanya at unti-unti nang lumilipat ang ilang investor sa panig ni Elena. Victor, mariing sabi ni Monica, kailangan nating gumawa ng paraan. Kung hindi, babagsak tayo at siyang aangat. Ngunit sa halip na sumang-ayon agad na pabuntong hininga si Victor. Baka oras na para tanggapin na hindi ko nahawak ang lahat. Hindi! Sigaw ni Monica na halos mawala ng composure. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi siya pwedeng manalo.
Isang gabi, habang nagbibilang si Elena ng kita, natigilan siya nang makita niyang may bagong sobre na naman sa mesa. Binuksan niya ito at nabasa ang sulat. Patuloy ka lang. Ang laban ay hindi pa tapos. Isang kaibigan. Kasama nito ang order form, isang malakihang order para sa isang corporate event. Halos hindi siya makapaniwala. Bakit parang may kamay na laging gumagabay sa akin? Napaupo siya at napaluha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pasasalamat. Unti-unti, nakikita niya na ang bunga ng kanyang pagsusumikap. At sa gabing iyon, habang nakatanaw siya sa mga bituin, mahigpit niyang pinangako sa sarili. Lalaban ako hanggang dulo. Hindi na akong Elena na alipin nila. Ako ng Elena na kayang tumindig mag-isa. Isang hapon, habang abala si Elena sa kanyang panaderya, biglang dumating ang isang batang estudyante na may hawak na cellphone. Ate Elena, ikaw to oh. Napatigil si Elena, tiningnan ng screen. Nanlaki ang mga mata niya. Video niya mismo habang nakaluhod. Naglilinis ng banyo sa bahay ni na Monica. Naroon din ang eksena kung saan sinabuyan siya ng tubig sa mukha. Lahat ng pang-aapi, malinaw na malinaw. Paano? Halos hindi makapaniwala ang bulong niya. Viral po ito sa social media, ate. At ang daming nag-share. Ang daming nagagalit para sa'yo. Dagdag pa ng bata. Kinabukasan, nagulat si Elena nang makita ang dami ng tao sa kanyang tindahan. Hindi lamang para bumili ng tinapay, kundi para magbigay ng suporta. Elena, napanood namin yung video. Hindi ka nag-iisa. Ang tapang mo. Sana lahat ng babae may lakas ng loob kagaya mo. Hindi mo deserve ang ginawa nila sa'yo. Hindi na napigilan ni Elena ang mapaluha. Ngayon lang niya naramdaman na may mga taong kumakampi sa kanya. Hindi lahat ay chismosa o mapanghusga. Samantala, sa bahay ni na Victor at Monica, nagingit-ngit ang dalawa habang pinapanood ang video. Sino kumuha ng video na yan? Sigaw ni Monica. Halos basagin ang cellphone. Hindi pwedeng kumalat to. Ngunit huli na. Sa bawat oras, dumarami ang views, shares at comments. Lahat ay galit kay Monica at sabihan na ni Elena. Shameless ka, Bet. Walang puso ang biyanan. Kawawa naman si Elena. Siya pang inape. Ang kumpanya ni Victor ay biglang nagkaroon ng negatibong imahe. May ilang investors ang nag-back out at ilang branches ng negosyo nila ay binuboykot ng publiko. Isang gabi, habang nagbibilang si Elena ng benta, may lumapit na grupo ng kababaihan mula sa isang NGO. Mrs. Elena, nakita namin ang video. Nais naming imbitahan ka bilang speaker sa Women's Forum. Gusto naming marinig ang boses mo. Isa kang inspirasyon. Hindi naman makapaniwala si Elena. Noon lang, siya ang babaeng pinagtatawanan sa kalye. Ngayon, may tao pang gustong pakinggan ang kwento niya. Ngunit hindi rin nagpahuli si Monica. Gumawa siya ng panibagong plano. Sa isang TV interview na siya mismo ang nag-request, pinilit niyang linisin ang kanyang pangalan. Elena? Siyang may problema. Siyang palaging nagdadrama para makakuha ng simpatiya. At huwag kayong maniwala sa video. Edited yun. Ngunit hindi kumakagat ang publiko. Sa halip, mas lalo lang nagalit ang mga tao. Trending ang hashtag na Justice for Elena. Habang si Monica at Victor ay pinupuno ng hate comments. Isang umaga habang nag-aayos ang paninda si Elena, napansin niyang may nakapark na mamahaling sasakyan sa tapat ng kanyang tindahan. Bumaba mula rito si Don Alejandro. Elena, bati nito na may ngiti sa labi. Nakita akong video, nakakagalit. Pero sa isang banda, ito ang nagbukas sa mga mata ng publiko. Minsan, ang kahihiyan ay nagiging daan para makita ng mundo ang tunay na lakas ng isang tao. Hindi agad nakasagot si Elena. Ramdam niya ang lalim ng mga salita ni Don Alejandro. At sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Samantala, sa loob naman ng bahay, halos mabaliw na si Monica. Victor, gumawa ka ng paraan. Hindi pwedeng magpatuloy ito. Ngunit napailing lamang si Victor.
Hindi ko na kayang pigilan ang galit ng tao, masyado nang malaking naging gulo. Kinagabihan habang mag-isa si Elena sa kanyang maliit na kwarto, binuksan niya ang cellphone at nakita ang libo-libong mensahe ng suporta. May mga kababaihan, estudyante, ina, at kahit mga dayuhan na nagsasabing saludo sila sa kanyang tapang. Napahawak siya sa dibdib at pumikit. Salamat, Panginoon. Sa wakas may boses na ako. At doon niya naisip, hindi na siya kailanman babalik sa pagiging alipin ng nakaraan. Dumating ang gabi ng charity gala. Puno ng ilaw ang grand ballroom ng isang kilalang hotel. Mga kilalang tao sa lipunan, negosyante at ilang politiko ang dumalo. Ang lahat ay nakasuot ng magagarang gown at tuxedo. Tila ba isang ingranding parada ng kapangyarihan at yaman. Habang nagsisipasok ang mga bisita, isa-isang nililingon ang entrance. Biglang nagbulungan ang lahat nang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Nakagaon na kulay esmeralda, simple ngunit elegante. Ang buhok niya ay inayos ng maayos at ang bawat hakbang ay may kumpiyansa na hindi nila nakita noon. Ngunit higit silang nagulat nang makita nilang nakalapit na kay Elena si Don Alejandro. Naka-arm in arm siya nitong tinuturing na misteryosong negosyante. Siya ba si Elena? Bulong ng isang socialite. Hindi ba siya yung asawa ni Victor na laging pinapahiya? Grabe, tingnan mo siya ngayon, ibang-iba na. Nasa loob sina Victor at Monica. Parehong nagulat at natigilan sa kanilang nakita. Elena? Halos pasigaw ni Monica. Ano ginagawa niya rito? Nanatiling nakangiti si Don Alejandro at bahagyang yumuko sa mga bisita. Gusto ko kayong ipakilala sa aking kasama ngayong gabi, si Elena. Tumunog ang mga flash ng kamera mula sa media na naroroon. Ang dating babaeng nilulubog sa kahihiyan, ngayon laman na ng spotlight. Naglapit sina Victor at Elena, nakakunot ang noon ni Victor. Elena, anong pinaplano mo? Pumunta ka sa lugar na hindi mo kinalakihan. Diretsong tingin si Elena sa kanya. Hindi ko naman kailangan lumaki sa mga ganitong lugar para igalang nila ako. Natigilan si Victor. Noon lang niya naramdaman na parang may ibang lakas si Elena. Isang hindi matitinag na presensya. Samantala si Monica ay halos hindi naman makapaniwala. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng makuha ng atensyon na to. Bulong niya sa sarili. Kaya't agad siyang lumapit sa ilang bisita at sinimulang siraan si Elena. Huwag kayong magpapaloko. Siya yung babaeng ginagawang katulong dati. Kaya paano siya napadpad dito? Baka may ginagamit na lalaki. Ngunit tila hindi kumagat ang mga tao. Sa halip, mas nakita nila ngayon ang dignidad ni Elena. Ang kaniyang pananalita, ang kaniyang aura. Lahat ay may pino at lakas na natural. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula ng program. Tinawag ang ilang sponsors para pasalamatan. Laking gulat ng lahat ng banggitin ng pangalan ni Elena bilang isa sa mga pinakamalaking nag-donate. Ladies and gentlemen, palakpakan natin si Miss Elena, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naisa katuparan ang charity event na ito. Umalingaw-ngawang palakpakan sa buong hall. Hindi makapaniwala si Elena dahil hindi niya inasahan ang announcement. Lumingon sila kay Don Alejandro na tahimik na nakangiti. Doon niya napagtanto na siya ang nagbigay ng daan para mapabilang siya dito. Tumayo si Elena at naglakad papunta sa entablado. Naramdaman niya ang matinding kaba, ngunit pinilit niyang maging matatag. Humarap siya sa lahat at nagsalita. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin ngayong gabi. Hindi ko po kailanman inisip na makarating ako rito. Lalo na't alam kong marami sa inyo nakakita kung paano ako inalipusta at pinahiya. Pero ngayong gabi, gusto ko lang ipakita na ang bawat babae ay may karapatan. Karapatang igalang, mahalin at pahalagahan. Hindi dahil sa estado, kundi dahil sa dignidad. Tumayo ang ilan at nagbigay ng standing ovation. Ang ilan ay napaluha pa. Habang bumababa siya sa entablado, nanilisik ang mga mata ni Monica. Hindi ko siya papayagang agawin ng spotlight na to. Hindi siya pwede.
Ngunit kahit anong galit ni Monica, malinaw ang katotohanan. Bumabalik si Elena, hindi bilang alipin, kundi bilang babaeng may paninindigan. At sa gabing iyon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Elena na ang may hawak ng respeto ng lipunan. Tahimik ang ballroom matapos ang talumpati ni Elena sa charity gala. Naroon pa rin ang mga bulungan, mga mata ng bisita na nakatuon sa kanya, at ang tila paghinga ng isang mundo na ngayon ay nakatingin sa kanya, hindi bilang alipin kundi bilang isang babaeng bumangon mula sa putik. Ngunit bago pa siya makabalik sa kanyang mesa, tumayo si Don Alejandro. Bahagyang kumatok sa hawak na baso upang makuha ang atensyon ng lahat. Mga panauhin, malalim at matatag ang boses nito. Ngayon ay hindi lang gabi ng pagtulog, kundi gabi rin ng katotohanan. Lumingon si Elena sa kanya. May halong pagtataka at kaba. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng matanda. Humakbang si Don Alejandro palapit sa gitna ng entablado. Maraming taon na ang nakalipas. Nawala sa akin ang nag-iisa kong anak na babae. Inilayo siya ng mga taong may sariling interes. At mula noon, hindi ko na siya natagpuan. Napaawa ang bibig ng ilan. Sa mga bisita, may ilang nagbulungan. Ngunit ngayong gabi, nagpatuloy si Don Alejandro. Natagpuan ka na siya. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Hindi. Ako bang tinutukoy niya? Diretsong tumingin si Don Alejandro kay Elena. Ikaw, Elena. Ikaw ang anak na matagal ko nang hinahanap. Ikaw ang dugo at laman ko. Parang lumabo ang paligid kay Elena. Parang biglang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galak, gulat o takot. Ako? Halos pabulong na tanong niya. Tumango si Don Alejandro at lumapit sa kanya. Oo, Elena. May kwintas kang suot noong sanggol ka pa. Ipinakita sa akin ng isang matandang kakilalang retrato mo noon. At mula noon, sinundan ko na ang mga bakas mo. At ngayong gabi, natitiyak kong ikaw yon. Ang lahat ng hinala ko'y natuldukan na. Napatayo ang ilan sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay naging sigawan ng pagtataka. Anak pala siya ni Don Alejandro. Ibig sabihin, tagapagbana siya. Grabe, mula sa banyo, ngayon imperyo na. Si Victor at Monica ay parehong namutla. Napaluha si Elena. Pero, paano po nangyari yon? Paano niyo nasabi na ako nga? Hinawakan ni Don Alejandro ang kanyang mga kamay. Noon napilitang lumayo ang iyong ina dahil sa kaguluhan sa negosyo ng aming pamilya. Inalagaan ka niya, pero hindi ka napakalala bilang aking anak. Mula noon hinanap kita. Hindi ko alam na sa hirap at sakit ka pala napunta. Ngayon wala na makakapaghiwalay sa atin. Humigpit ang yakap ni Elena sa kanya. Hindi niya na napigilang humagulgol sa harap ng lahat. Sa kabilang mesa, halos mabaliw si Monica. Hindi pwede to. Paanong siyang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa lipunan? Hindi siya pwedeng maging tagapagmana. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang mga bisita ay nakapila na para batiin si Elena. Congratulations, Elena! Iba ka na talaga ngayon. Mas lalo kang may pwesto sa lipunan. Napakaganda ng kapalaran mo. Lumapit si Don Alejandro sa entablado at muling nagsalita. Simula ngayong gabi, ipinapahayag ko sa lahat. Si Elena ang aking anak at siya ang magiging tagapagmana ng aking imperyo. Ang lahat ng ari-arian, negosyo at pangalan na itinayo ko, sa kanya ko ipapamana. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. May mga kamera na agad na kumlik at nag-flash. Ang mga balita kinabukasan ay tsak na sa kanya nakatuon. Samantala si Victor ay nanlamig. Napasandal siya sa upuan. Tila ba nawala ng lakas. Si Elena, tagapagmana? Hindi niya matanggap. Noon, siya ang asawa na may hawak ng lahat. Ngayon, siya ang lalaking unti-unting natatabunan. Si Monica naman, halos mabaliw sa galit.
Hindi. Hindi ko papayagan na siyang maging reyna ng lipunang ito. Ngunit alam niyang wala na siyang laban. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng kahihiyan, naramdaman ni Elena na hindi na siya mag-isa. May pamilya siya at hindi basta pamilya, kundi isang ama na handang ipagtanggol siya. Lumapit siya kay Don Alejandro at mahigpit na yumakap. Salamat po, Pa. Sa wakas, may tahanan na ako matatawag. At sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Mula sa pagiging alipin ng kahihiyan, ngayon ay naging tagapagmana siya ng isang imperyo. Mula nang ihayag ni Don Alejandro na si Elena ang kanyang anak at tagapagmana, nagsimulang mabagong ihip ng hangin sa mundo ng negosyo. Lahat ng dating humahanga kay Victor ay biglang umatras at ang kumpanyang pinaghaharian niya ay unti-unting gumuho. Isang umaga sa opisina, hawak ni Victor ang mga ulat ng kita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga numero. Negative? Negative ulit? Sigaw niya sabay hampas ng papel sa mesa. Lumapit ang kanyang sekretary at nangingiwi. Sir, marami na pong investors ang umatras at karamihan sa kanila lumipat pa sa panig ng kumpanya ni Don Alejandro at kay Elena. Parang gumuho ang mundo ni Victor. Elena! Elena na naman! Samantala si Monica ay nakaupo naman sa harap ng salamin, nagsusuklay ng kanyang buhok. Napansin niyang wala ng mga mamahaling regalo na dumarating. Wala ng mga tawag mula sa mga socialite na dati nakikibarkada sa kanya. Nang pumasok si Victor sa kanilang bahay, galit itong sumalubong. Victor, anong nangyayari? Bakit wala na tayong budget para sa mga event? Bakit hindi na ako makabili ng bagong gown? Napasigaw naman si Victor. Dahil wala na tayong pera, Monica. Lahat ng investors lumipat na kay Elena. Ang negosyo ko, halos malugi na. Namilog ang mata ni Monica. Ngunit imbes na makisimpatya, ngumisi siya ng malamig. Kaya mo ba akong sustentuhan kung ganyan? Kung wala ka na maibibigay, baka kailangan kong humanap ng ibang lalaki na may kaya, Victor. Natigilan si Victor. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Sagot ni Monica habang inaayos ang lipstick. Hindi ako katulad ni Elena na marunong magtiis. Kung gusto kong mabuhay ng marangya, gagawin ko ang gusto ko. At sa unang pagkakataon, nakita ni Victor ang tunay na kulay ng babaeng pinili niya kapalit ni Elena. Lumipas ang mga araw, lumala pa ang sitwasyon. Sa isang pulong ng board of directors, walang isa mang pumabora kay Victor. Mr. Victor, seryosong wika ng isang board member. Kailangan na po namin magtalaga ng bagong pamunuan. Ang kumpanyang ito ay hindi naligtas sa ilalim ng inyong pamumuno. Tumayo si Victor. Halos magmakaawa. Bigyan niyo pa ako ng oras, maaayos ko rin to. Ngunit umiling ang lahat. Sa huli, siya'y tinanggal bilang CEO ng kumpanyang pinaghirapan niyang hawakan noon. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, makikita si Monica na may kasamang ibang lalaki. Isang negosyanteng mas bata at mas mayaman. Nakangiti siya, hawak-hawak ang baso ng mamahaling alak. Monica, sigurado ka bang kaya mong iwan si Victor? Tanong ng lalaki. Tumawa siya ng malakas. Si Victor? Wala na siyang kwenta. Gusto ko ng masigurado. At ikaw yon. At doon natuldukan ang kanilang relasyon. Iniwan ni Monica si Victor, gaya ng kinatatakutan niya. Isang gabi mag-isang umuwi si Victor sa bahay na halos wala ng ilaw. Umupo siya sa sala, hawak ang isang bote ng alak. Nakatitig siya sa lumang larawan nila ni Elena noong kasal pa sila. Nakangiti, puno ng pag-asa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat!
Shoutout nga pala kina Teresita Muse from Berlin, Germany, Alice Espino, at Erlinda Marcelino from Altavas, Aklan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Bakit? Bakit pinili kong ipagpalit ka? Bulong niya habang bumabagsak ang luha sa kanyang pisngi. Nang gabi ring yon, halos malasing siya sa sobrang lungkot. Naramdaman niyang unti-unti na siyang nalalamon ng pagkatalo. Hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa puso. Samantala, sa kabilang panig, si Elena ay mas lalo pang umaangat. Ang dating babaeng inalipusta, ngayon nagsisimula ng kilalanin bilang isa sa pinakamahalagang tao sa mundo ng negosyo. At habang siya'y umaakyat, si Victor naman ay tuluyang bumabagsak. At sa gabing iyon, habang mag-isang naglalakad si Victor sa ulan, walang payong, dama niya ang malamig na hangin at ang masakit na katotohanan. Iniwan siya ng kanyang kabit, nawala ang kanyang negosyo, at ang babaeng kanyang sinaktan ngayon nasa tuktok na. Mag-isa si Elena sa kanyang opisina isang gabi, nakatanaw sa malalaking bintana ng bagong gusali na kanya nang hawak. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Sino ang mag-aakala na ang babaeng minsang pinagtawanan at pinaluhod sa kahihiyan ay narito na ngayon, nakaupo sa upuan ng kapangyarihan. Habang inaayos niya ang ilang papeles, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Victor, basa ng ulan. Ang mukha'y maputla at halatang walang tulog sa mga nagdaang araw. Elena, mahinang tawag niya. Napatigil si Elena at nanlamig ang paligid. Bakit ka narito, Victor? Humakbang ito at papalapit, nanginginig ang kamay. Elena, pakinggan mo muna ako. Wala na akong ibang malalapitan. Nawala na ang lahat. Ang negosyo, si Monica, pati mga taong akala ko ay kakampi ko. Ikaw na lang ang natitira. Diretso namang tumingin si Elena sa kanya. Walang luha, walang pakiusap sa kanyang mga mata. Tanging malamig na katahimikan. Lumuhod si Victor sa harapan niya, hawak ang kanyang mga kamay. Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Mahal pa rin kita. Tulungan mo ako. Sa halip na maantig, marahan niyang hinila ang kanyang kamay. Mahal pa rin? Tulungan? Nasaan ka nang nilulubog ako sa kahihiyan? Nasaan ka nang inaalipusta ako ng mga kabit mo at ng nanay mo? Nasaan ka nung wala akong kalaban-laban? Napalunok si Victor, alas hindi siya makatingin. Alam kong pinili ko si Monica. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Pero binabayaran ko ng lahat ng iyon, Elena. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Umiling si Elena. Hindi na ako ang parehong babae, Victor. Ang babaeng minamaliit mo noon, patay na. Ang nasa harap mo ngayon ay hindi na alipin ng pagmamahal mo. Nagtagal ang katahimikan. Naroon ang lamig ng aircon. Ang tiktak ng relo sa dingding at ang tibok ng pusong minsang nagmahal ngunit ngayon ay hindi na matinag ng lumang alaala. Umupo si Victor sa sofa. Tinakpan ang mukha. Wala na ba ako magagawa? Wala na. Malamig na sagot ni Elena. Pwede kitang patawarin bilang tao, pero hindi bilang asawa. Pinili mong sirain ako. At iyon ang pinakamalaking sugat na hindi na muling maghihilom. Muling bumuhos ang luha ni Victor. Ngunit hindi iyon nakapagpabago sa damdamin ni Elena. Sa halip ay tumayo siya at naglakad papalapit sa pinto. Victor, umalis ka na ngayon. Ayoko nang balikan ang nakaraan. Ang buhay ko, magsisimula ng muli. At wala ka na roon. Dahan-dahan siyang tumalikod at muling tinitigan ang bintana ng syudad.
Sa likod niya ay narinig niyang bumukas at muling nagsara ang pinto. Si Victor, iniwan siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sugatan. Siya na ang nagdesisyon. At sa gabing iyon, tuluyang nagbago ang direksyon ng kanilang mga buhay. Si Victor ay naglakad palabas ng gusali. Basang-basa ng ulan. Hawak lamang ang bigat ng kanyang pagkakamali. Si Elena naman ay nakatayo sa tuktok. Hawak ang kapangyarihan at dignidad na minsan ay inagaw sa kanya. Umaga ng Lunes, abala ang buong gusali ng kumpanyang minsang pinamunuan ni Victor. Ngayon, isang bagong pangalan na nakaukit sa pintuan ng opisina ng presidente. Elena A. Ramirez, anak ni Don Alejandro at bagong pinuno ng imperyo. Habang pumapasok siya sa boardroom, lahat ng directors, investors at empleyado ay sabay-sabay na tumayo bilang pagbati. "Good morning, Madam Elena." Sabay-sabay na bati ng lahat. Napatigil siya sandali. Ninanamnam ang sandaling ito. Ang dating babaeng pinagtawanan, ngayon binibigyan ng respeto na minsan lang niyang inasam. Sa kabilang dako ng gusali, nakaupo si Victor sa maliit na cubicle na pansamantalang ibinigay sa kanya bilang consultant. Dati siya ang sinusundan at kinatatakutan. Ngayon, halos wala nang kumilala sa kanya. Ang mga dating empleyado na lumalapit para bumate ay umiwas na lamang ng tingin. Baka mahila pa sila sa kanyang pagbagsak. Habang nakasilip siya sa salamin ng boardroom, nakita niya si Elena na nakaupo sa upuan na dati kanya. Pinikit ang kanyang mga mata at ramdam ang kirot ng katotohanan. Ang mundo ang inikot niya noon. Unti-unti nang lumihis laban sa kanya. Sa pagpupulong, iprenesenta ni Elena ang mga bagong plano para sa kumpanya. Simple lamang ang kanyang mga salita. Hindi pa ligoy-ligoy at puno ng malasakit sa mga empleyado. Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating ibalik ang tiwala ng publiko. Hindi sapat ang tubo. Kailangan makita nila na may puso ang kumpanyang ito. Kaya simula ngayon, magtatayo tayo ng programa para sa maliliit na negosyo at sisiguraduhin nating may benepisyo ang bawat manggagawa. Palakpakan ng bumungad sa kanya. Bravo! Ito ang leader na hinihintay natin. Bulong ng isa sa mga investors. Sa media naman, laman ng balita si Elena. Dating inape, ngayon reyna na ng negosyo. Si Elena ang babaeng mula sa banyo patungong trono. Si Victor tuluyang nalaman ng sariling anino. Habang binabasa ni Victor mga headline, halos mapunit niya ang dyaryo sa galit. Ako nagtayo ng lahat ng ito. Ako ang naghirap dito. Ngunit kahit anong sigaw niya, alam niyang wala nang makikinig. Isang gabi, inimbitahan si Elena sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante at politiko. Nakagawon siya ng kulay pink at lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Elena, congratulations! Elena, sana makatrabaho ka namin. Elena, ikaw ang inspirasyon ng mga kababaihan ngayon. Ngumiti siya at magalang na tumango. Sa loob-loob niya, hindi niya inakala na mangyayari ito. Ngunit sa likod ng hall, naroon si Victor. Nakatayo at nakamasid lang. Nakasuot ng lumang suit na tila hindi na akma sa engrandeng lugar. Habang nakikita niya ang lahat ng papuri para kay Elena, lalo siyang napayuko. Kinabukasan, habang naglalakad si Elena palabas ng gusali, lumapit sa kanya ang ilang empleyado. Ma'am Elena, salamat po sa benepisyo. Noon po ay wala kaming health card. Ngayon meron na. Ma'am, ramdam po namin na ibang pamamalakad ninyo. Mas nagkaroon kami ng pag-asa. Pinisil ni Elena ang kanilang mga kamay. Walang anuman. Kayo ang dahilan kung bakit tayo narito. Habang papalayo sila, nakatayo sa gilid si Victor. Tahimik na nakikinig. Ang mga salitang yon ay parang martilyong muling umuntog sa kanyang puso. Noon, negosyo lamang nasa isip niya. Pero si Elena, mas pinili ang puso kaysa sa kapangyarihan. At iyon ang nagdala sa kanya sa rurok. Sa bahay na tinitirhan niya ngayon, mas malaki at mas marangya kaysa dati.
Humarap si Elena sa salamin. Dati, hindi ko akalain na kaya kong tumayo na mag-isa. Bulong niya sa sarili. Ngayon alam ko na, kaya ko. Sa labas ng kanyang bintana, kitang-kita ang mga billboard ng kanilang kumpanya na may bagong mukha. Hindi na si Victor, kundi si Elena mismo. At sa gabing yon, ramdam ni Victor ang matinding pait habang naglalakad sa lansangan. Nakayuko habang ang mga tao ay humahanga kay Elena. Ang mundo'y tuluyan ng umikot mula sa kanya patungo kay Elena. Si Elena na ngayon ang pinupuri ng lipunan. Si Victor, isa na lamang alaala ng kahapon. Matagal na nawala sa eksena si Monica matapos niyang iwan si Victor at sumama sa ibang mayaman. Ngunit nang marinig niyang balita na si Elena na ngayon ang pinupuri ng lipunan at namumuno sa kumpanya, muling umusbong ang kanyang galit at inggit. Hindi pwedeng siyang magtagumpay. Ako dapat ang nasa lugar niya. Bulong niya habang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin. Naramdaman niya ang pang-uusig ng kanyang pagkatalo. Hindi siya makakapayag na si Elena, ang babaeng minsang pinagtawanan niya, ay magiging reyna ng lipunan. Isang araw lumapit si Monica sa isang abogado na kilalang bayaran para sa mga peking kaso. Gusto ko siyang mapahamak. Mariin niyang sabi. Gawin mo ng paraan na makasuhan siya ng estafa. Kahit anong paraan. Basta masira ang pangalan niya. Tumango ang abogado. Halatang sanay sa ganitong transaksyon. Walang problema, ma'am. Basta't handa ka magbayad. May paraan. Samantala, abala si Elena sa opisina nang dumating ang balitang nakasuhan siya ng estafa. Ma'am Elena, hingal ng kanyang sekretarya. May mga pulis sa lobby. May dala silang warrant of arrest laban sa inyo. Nanlamig naman si Elena ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Bumaba siya ng lobby at doon niya hinarap siya ng mga pulis. Mrs. Elena, may reklamo laban sa inyo tungkol sa pandaraya sa negosyo. Seryosong sabi ng isa. Nagkatinginan ng mga empleyado. Halatang nagulat at hindi makapaniwala. Kinabukasan, laman ng mga pahayagan ng balita. Bagong CEO, nasasangkot sa kaso ng estafa. Elena, dinidikit sa isyong pandaraya. Naging laman ng chismis ang pangalan niya. May mga hindi naniwala, ngunit may ilan ding nagduda. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang katotohanan. Sa isang malalim na investigasyon na tuklasan na may CCTV footage mula sa mismong opisina ng abogado na nakausap ni Monica. Kita roon kung paanong siya mismo ang nagbigay ng pera at nag-utos na gawa-gawa ng kaso si Elena. Agad itong kumalat sa social media. Trending ang video. Si Monica, mismong utak ng peking kaso. Ang kabit, muling nabuking. Nagkagulong publiko. Ang mga bashers na dating kumakampi kay Monica ay biglang bumaliktad. Walang hiya ka, Monica. Puro ka paninira. Grabe ka kay Elena, hindi ka pa rin tumitigil. Walang hiya. Ikaw ang dapat kasuhan. Samantala, sa opisina ni Elena, nagtipon ang kanyang mga empleyado para ipakita ang suporta. Ma'am, nakita na namin ang video. Alam namin inosente kayo kaya huwag kayong mag-alala. Nasa likod niyo kami. Ngumiti si Elena, bahagyang napaluha. Salamat. Kung wala kayo, baka matagal na akong bumigay. Pero dahil sa inyo, mas lalo akong lalaban. Samantala, si Monica naman ay muling napahiya. Ang mga taong dati pinapaniwala niya ay tuluyan ng umiwas sa kanya. Ang mga negosyanteng dati nakikipagkaibigan ay nagtakbuhan palayo. At ang bagong lalaki na kanyang sinamahan ay agad siyang iniwan matapos makita ang eskandalo. Mag-isa siyang nakaupo sa kanyang kondo. Hawak ang cellphone na puno ng hate comments. Napahawak siya sa ulo at napasigaw sa galit. Hindi pwede dito magtapos ang lahat. Hindi ako papayag. Ngunit alam niya sa sarili na sa pagkakataong ito ay wala na siyang laban. Samantala si Elena matapos ang lahat ng iskandalo ay tumayo sa harap ng media at matapang na nagsalita.
Maraming salamat sa mga naniniwala sa akin. Hindi madali ang pinagdaanan ko. Pero alam kong ang totoo ay laging mananaig. Ang pangalan ko, hindi basta-bastang sisirain ng kasinungalingan. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan. At sa gabing iyon, habang mag-isa si Monica sa kanyang madilim na kondo, si Elena naman ay nakatayo sa entablado. Pinapalakpakan ng madla, isang malinaw na larawan ng kung paano umiikot ang mundo. Tanghaling tapat, tumawag si Monica kay Elena at inimbitahan sa kanilang bahay. Hindi na bago kay Elena ang ganitong eksena. Mula noon, ginagawa na siyang palabigasan ng kahihiyan. Ngunit ngayong siya'y isang tagapagmana at kilalang personalidad, alam niyang ibang laban na ito. Gayunpaman, pinili niyang humarap, dala ang tapang at tiwala sa sarili. Pagdating niya sa bahay ni Monica, sinalubong agad siya ng matalim na tingin ng biyanan. Ikaw na naman. Akala mo siguro dahil anak ka raw ni Don Alejandro, mataas ka na. Si Monica naman ay nakangisi, hawak ang isang baso ng alak. Elena, hindi ka pa rin nagbabago. Sa akin pa rin babagsak ang lahat. Alam mo kung bakit? Kasi kahit anong yaman mo sa tingin ng iba, tagalinis ka lang ng banyo ko. Natahimik ang paligid. Kahit ang ilang kapitbahay na naroon ay nakatingin lang, nanginginig sa tensyon. Biglang tumayo si Monica at itinulak si Elena patungo sa lumang timba na nasa gilid ng bakuran. O siya, maglinis ka na para maalala mo kung saan ka nababagay. Ngunit hindi na pumatol si Elena. Tahimik niyang hinawi ang timba at tinitigan ng diretso si Monica. Hindi na akong Elena na dati mong pinapahiya. At hindi mo na kailanman maibabalik ang panahong yon. Bago pa makasagot si Elena, biglang umalingaw-ngaw ang ingay mula sa labas. Tunog ng maraming sasakyan na sabay-sabay na huminto. Sunod-sunod na preno ng mga mamahaling SUV. Nagkagulo ang mga tao sa labas. Ano yun? Sigaw ng isang kapitbahay. Isa-isang bumukas ang pinto ng mga sasakyan. Mula rito ay lumabas ang mga lalaki na nakaitim na suit, nakasuot ng shades at sabay-sabay na nagmarcha papunta sa gate ni Monica. Bilang sa mga nakakita, 70 bodyguards. Lahat matikas, matangkad at halatang bihasa sa disiplina. Napatakip ang bibig ng mga tao sa gulat. Grabe, para silang sundalo. Kanino kaya yan? Bakit sila narito? Nagpapanik si Monica at ang kanyang hilaw na ina. Ano to? Bakit may mga taong armado sa harap ng bahay ko? Sa gitna ng kaba, bumaba mula sa pinakagitnang SUV si Don Alejandro. Matikas, dignified at malamig ang tingin. Monica, Corazon. Malalim ang boses niya. Oras na para matapos ang pang-aapi ninyo kay Elena. Halos matulala ang mga tao sa narinig. Isa-isang nagbaba ng tingin ng mga naroon. Maging ang mga kapitbahay na paatras. Takot na baka madamay sa kapangyarihang dala ng convoy. Ang 70 bodyguards sabay-sabay na umangat ang kamay sa kanilang dibdib at tumindig na parang mga halige sa likod ni Elena. Nanginginig si Monica. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo nandito sa bahay ko? Lumapit si Don Alejandro kay Elena at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Dahil siyang anak ko. At mula ngayon, walang sino man ang pwedeng lumapit sa kanya nang walang pahintulot ko. Nagulat ang lahat. Ang mga kapitbahay na payuko. Ang dating biyenan ni Elena halos mawala ng lakas sa tuhod. Umusad ang isa sa mga bodyguards at seryosong nagsalita. Kung sino man ang magtatangkang saktan o ipahiyang muli si Madam Elena, haharapin ninyo ang batas at ang kapangyarihan ng aming amo. Isa-isang napaluhod ang mga tao sa kaba. Kahit si Monica ay napuupo na lamang sa sahig, hawak-hawak ang baso ng alak na nabasag sa kanyang mga kamay. Elena, hindi totoo to. Bulong niya at nanginginig. Ngunit sa harap ng lahat, nakatayo si Elena ng taas noo. Kasama mga bodyguards na parang may haligi ng kanyang bagong kapalaran.
Sa sandaling iyon, malinaw sa lahat. Tapos na ang panahon ng kahihiyan ni Elena. Ang babaeng minsan nilang tinawanan at tinulak sa banyo, ngayon ay may sariling hukbo ng proteksyon. Dala ang pangalan at kapangyarihan ng isang tunay na pamilya. At mula sa mga matang minsan ay puno ng luha, lumabas ang titig ng isang babaeng hindi na kayang apihin ng sinuman. Kumalat pa ang usok ng mga SUV sa harap ng bahay ni Monica nang bumaba ang mga bodyguards at pumwesto. Nakapalibot kay Elena. Nakaayos silang parang haligi ng bakal. Mahigpit, tahimik at nakakapanindig balahibo. Si Monica kahit alam niyang lahat mula pa noong gala ay hindi pa rin makapaniwala sa mismong tanawin. Ibang klase ang dating ni Elena ngayon. Hindi lang anak ng Don kundi babaeng may kapangyarihang ipinapakita ng mismong presensya ng 70 bodyguards. Grabe, bulong niya. Nanginginig ang mga daliri habang hawak ang baso ng alak. Ganito na siya kalakas. Tahimik na pumasok sa Don Alejandro. Dala ang kanyang otoridad. Tumingin siya kay Monica at kay Corazon ng malamig. Ilang beses ko na kayong binalaan. Wika niya sa mababang boses ngunit matalim. Walang sino man ang pwedeng mang-ape o manakit kay Elena. Hindi na siya nag-iisa. At kung may magtatangka pa, ako mismo ang kakalabanin ninyo. Napayuko si Corazon. Halos hindi makahinga sa bigat ng tinig ng Don. Si Monica naman na paatras, nanginginig ang tuhod. At sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto. Doon dumating si Victor, huli sa lahat. Basa ng pawis at halatang nagmamadali. Pagbukas ng kanyang mga mata sa eksena, napatigil siya. Nakita niya si Elena, nakatayo sa gitna ng mga bodyguards. Taas noo na parang reyna. Sa likod niya ay naroon ang kanyang ama, si Don Alejandro, nakamasid ng malamig. Elena, bulong ni Victor, halos mapaupo sa sahig sa bigat ng nakita. Anong nangyari sa'yo? Hindi naman sumagot si Elena, ngunit ang tingin niya kay Victor ay matalim. Hindi na ang dating asawang nagpapatianod, kundi isang babaeng hindi na kayang apihin. Lumapit si Don Alejandro, tumitig kay Victor. Kung noon ay nakalusot ka sa pananakit at panghihiya sa anak ko, simula ngayon, tapos na yan. Tandaan mo ito, Victor. Kung muli mong susubukan siyang yurakan, hindi na ako magdadalawang isip. Hindi lamang negosyong mawawala sa'yo, kundi pati ang kalayaan mo. Nanginig si Victor at napayuko. Ramdam niya ang bigat ng banta. Hindi ito isang walang lamang salita. Alam niya, kaya ni Don Alejandro na gawin iyon. Tahimik lamang si Elena, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang matinding pagbabago. Noon siya ang nakaluhod at pinagtatawanan sa harap ni Victor at Monica. Ngayon, siya nang nakatayo at ang lahat ay napayuko sa presensya niya. Hindi na ako babalik sa dati, bulong niya sa sarili. Habang papaalis ang convoy, naiwan sina Victor at Monica at Corazon na tila mga estatwa ng pagkatalo. Sa kalsada, nagkatinginan ng mga kapitbahay at sabay-sabay na nagbulungan. Si Elena, grabe ang lakas niya. Kahit si Victor parang walang laban, hindi mo na siya kayang galawin. Mainit ang tanghali nang dumating si Elena sa isang malaking pagtitipon na pinangunahan ni Don Alejandro. Lahat ng kilalang negosyante at media ay naroon. Sa entablado, pinakilala siya bilang bagong tagapagmana ng imperyo at opisyal na bahagi ng pamilyang Alejandres. Nagsipalakpakan ng lahat. Ang dating inape, ngayon ay nakatayo sa harap ng lipunan bilang reyna ng respeto. Ngunit habang nagdiriwang ang karamihan, sa gilid ng hall ay nakatayo si Doña Corazon, ang ina ni Victor, maputla, nanginginig at tila nawala ng lakas. Ang dating matapang na biyanan na walang habas sa mga insulto, ngayon ay halos lamunin na ng hiya ang sarili. Naglakad siya papalapit. Mabigat ang bawat hakbang. Sa harap ng lahat, lumuhod siya sa paanan ni Elena. Elena, nanginginig ang boses niya
Halos hindi makalabas. Patawarin mo ako. Ako ang unang humusga at nagbaba ng tingin sa'yo. Ako ang nagsabi noon na wala kang halaga, na mas bagay ka sa mop at basahan kaysa sa karangyaan na meron kami. Ngunit ngayon, kinakain ko ang lahat ng salita kong yon. Nagulat ang mga tao. Ang Donya na kilala sa pagiging mapanghusga, ngayon ay nakaluhod at umiiyak sa babaeng dati inalipusta niya. Tahimik si Elena, tinitigan niya ang biyanan at saglit na bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na pinagmumumura siya, pinagsisigawan at pinapahiya sa harap ng lahat. Naalala mo ba, Donya? Malamig niyang sabi. Kung paanong winawasak mo ako ng mga salita mo. Kung paanong tinuruan mo si Victor na ipagtanggol si Monica kesa sa asawa niya. Lahat ng sugat na yon, dala ko hanggang ngayon. Lalong umiyak si Corazon. Alam kong mali ako. Pero wala akong magagawa kundi humingi ng tawad. Sana kahit kaunting awa, Elena. Si Don Alejandro nakamasid sa gilid. Malamig ang tinig ng nagsalita. Kahit gaano pang kataas ang iyong estado, Corazon, tandaan mong walang sino man ang may karapatang apihin ang anak ko. Ang ginagawa mo ngayon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa sarili mong kaluluwa. Samantala, dumating si Monica. Balisa at pawis na pawis. May dalang sulat ang abogado. Opisyal na dokumento na nagsasabing lahat ng ari-arian niya ay naka-freeze dahil sa mga kasong scam na isinampa laban sa kanya. Hindi, sigaw niya na halos mabaliw. Hindi pwede. Lahat ng to pinaghirapan ko. Ngunit walang kumampi sa kanya. Sa halip, ang mga tao ay nagbulungan. Si Monica, tapos na. Lahat ng kasinungalingan niya, bumalik sa kanya. Halos mapaupo siya sa sahig, nanginginig sa hiya at galit. Bumalik ang tingin ng lahat kay Elena. Siya naman ay huminga ng malalim at dahan-dahang lumapit sa biyanan. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nakaluhod sa sahig. Donya, hindi ko man makakalimutan ang lahat ng sakit na ginawa mo. Natutunan ko na ang galit ay hindi pwedeng maging baon habang buhay. Hindi ako gagaya sa inyo. Kaya, pinapatawad ko na kayo. Napaiyak pa si Corazon at tuluyang napahiga sa kandungan ni Elena. Umiiyak na parang batang nawala ng direksyon. Tumayo si Elena. Hinarap ang lahat. Narinig ninyo? Pinatawad ko ang mga taong nagpahirap sa akin. Hindi dahil madali ito, kundi dahil gusto kong tapusin ang kabanata ng aking kahihiyan. Mula ngayon, wala nang puwang sa puso ko ang galit. Ang tanging dala ko na lang ay lakas at respeto. Umalingaw-ngawang palakpakan sa buong bulwagan. At habang ang Donya ay nakaluhod pa rin sa harapan niya, si Monica ay nakaupo sa gilid, halos mawala ng lahat. At si Victor ay tahimik na nakatingin mula sa malayo. Isa lang ang malinaw. Si Elena na ngayon ang tunay na nagtagumpay, hindi lang sa negosyo kundi sa kanyang puso. Mainit ang araw ngunit malamig ang hangin sa loob ng malaking bulwagan ng kumpanya. Nandoon ang mga board members, ilang investors, media at mga taong minsang tumalikod kay Elena. Ngayon lahat ay nakatayo at nakatingin sa kanya habang siya ay nasa harap ng entablado. Bago magsimula ang kanyang talumpate, napansin niya sa gilid sina Victor, Monica at Doña Corazon. Lahat ay tahimik, lahat nakayuko. Para silang mga aninong nawalan ng kapangyarihan. Huminga ng malalim si Elena at nagsimula. Marami sa inyo nakasukses sa pinagdaanan ko. Naging alipin ako sa sariling tahanan. Pinagmukhang wala akong halaga. Ngunit sa bawat pagyurak, natutunan kong tumayo at lumaban. At ngayon narito ako. Hindi para ipamukha ang tagumpay ko, kundi para ipaalala sa lahat na walang sino man ang may karapatang apihin ng kapwa. Nagpalakpakan ng mga tao. Pagkatapos ng programa, lumapit si Victor. Maputla, nanginginig at halatang sugatan ng loob. Elena,
Mahinang sabi niya, hindi ko na uulitin ang lahat. Gusto ko lang magpasalamat na kahit papaano, pinakinggan mo ako noong nagmakaawa ko. Hindi ko nahihilingan pang bumalik ka. Alam kong wala na. Pero sana mapatawad mo ako. Tahimik lamang si Elena, tinitigan siya. Sa huli, tumango siya. Pinapatawad na kita, Victor. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Hindi ko kayang maglakad ng dala-dala ang bigat ng galit. Pero tandaan mo, hindi ko na kayang ibalik ang dati. Ang pagmamahal na minsan kong binigay, nilibing ko na. Napahawak si Victor sa kanyang kamay, nangilid ang luha. Ngunit alam niyang iyon na ang huling pagkakataon. Kasunod naman ay si Doña Corazon. Halos gumapang ito papalapit. Elena, patawarin mo rin ako. Masyado ako nagpadala sa kayabangan. Iniangat ni Elena ang kanyang kamay at tinulungan itong tumayo. Doña, tapos na. Hindi ko hindi ngayon na mahalin mo ako. Pero sana matutunan mong respeto kahit kanino. Ang dignidad, hindi yan nasusukat sa kayamanan. Naluha naman ang matanda at tumango. Si Monica naman nakatayo sa sulok, halos hindi makatingin. Nang lumapit siya ay nanginginig ang kanyang tinig. Elena, wala na ako natira. Kung pwede lang, gusto ko magsimula ulit. Ngunit hindi ko alam kung paano. Malamig ngunit totoo ang boses ni Elena. Monica, ikaw ang dahilan ng halos lahat ng sugat ko. Pero ngayon, wala na akong galit. Pinapatawad kita. Ngunit huwag mong isipin na ibig sabihin noon ay babalik ako sa kahapon. Maghanap ka ng sarili mong daan. At sana, huwag mo nang gawing libangan ng manira ng iba. Napayuko naman si Monica, humikbi at tuluyang umalis. Pagbalik sa entablado ay muling nagsalita si Elena. Ang kwento ko hindi kwento ng paghihigante, kundi ng pagtindig. Oo, nasaktan ako. Pinahiya at halos durugin. Pero ngayon natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kakayahang magpatawad, kahit mahirap. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Ang ilan ay napaluha. Ang iba naman ay nakatingala sa kanya na para bang nakakita ng isang alamat. Sa huling sandali, lumapit si Don Alejandro at iniakbay ang kamay sa kanyang balikat. Sa lahat ng mga panauhin, wika niya. Narito sa inyong harap ang aking anak, ang babaeng minsang nang-aapi. Ngayon ay reyna na ng kumpanyang to. Siya ang tunay na may-ari, hindi lamang ng negosyo, kundi ng respeto ng lipunan. Muling nagpalakpakan ng lahat, mas malakas kaysa kanina. Tumayo si Elena sa gitna ng entablado, nakataas ang noo. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng kahapon. Ang timba, ang maruming apron, ang mga tawanan ni Monica at ng kanyang biyanan. Ngunit sa halip na sakit, kapayapaan na ang kanyang nararamdaman. Ngayon, siya na ang Elena na mula sa banyo. Umakyat sa trono ng dignidad at habang nakatayo siya roon, hawak ang kapangyarihan at respeto ng lahat, malinaw sa kanyang puso, tapos na ang kabanata ng kanyang kahihiyan. Isang bagong yugto na ang magsisimula. Si Elena nakatayo sa harap ng gusali ng kumpanya, hawak ang dokumento bilang opisyal na pinuno. Sa paligid niya ang mga tao ay nakatingala, pinapalakpakan siya. Sa malayo makikita sina Victor, Monica at Corazon. Nakayuko, tahimik at wala nang magawa. Samantalang si Elena, taas noo, nakangiti mula sa dating banyo hanggang sa trono ng respeto. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Naroon si Elena, nakayukong naglilinis ng banyo habang nagtatawan